Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, personal na inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na bumisita dito sa Pilipinas. Matapos ang kanyang produktibong working visit sa UAE, sinabi ng Pangulo na umaasa siya sa pagpapatuloy ng dialogo ng UAE at Pilipinas upang mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities. I invited His Highness to a return visit to the Philippines in the coming months to continue our dialogue and to explore further areas of cooperation. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, positibo naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa matagumpay na implementasyon ng mga kasunduang ikinasa ng Pilipinas at United Arab Emirates. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, a digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang produktibong working visit sa UAE at pulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa kanyang pagbisita, mas pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapalakas sa bilateral ties ng Pilipinas at UAE at pagsasaliksik sa iba pang larangan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, foreign investors hindi masyadong pinapansin ang kasalukuyang ingay sa politika dito sa Pilipinas ayon sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Hindi nakikita ng Department of Finance na makakaapekto sa pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas o sa mismong ekonomiya ng bansa ang nararanasang ingay sa politika nito. Sa bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni Finance Undersecretary Dominic Velasquez na kahit kasi maingay ang politika sa bansa, ilang beses nang napatunayan ng Pilipinas na nagagawa pa rin ang ekonomiya nito na sumulong at magpasa ng mahahalagang batas at reforma sa kabila ng political noise. Ito rin ani ang dahilan kung bakit maganda ang
pinakahuling credit rating na nakuha ng Pilipinas sa S&P. Ayon pa sa opisyal, sanay na ang mga negosyante sa ingay ng politika sa bansa kaya't hindi na masyadong pinapansin pa ng investors ang ganitong issue. Mas mahalaga pa rin anya sa mga ito ang reformang ipinatutupad ng gobyerno na nakakatulong sa paglago ng mga industriya. We're able to consolidate our finances, and parang kumbaga kaya tayo merong positive outlook from S&P is because may track record na tayo na nagagawa natin to. Kahit ano pa ang political noise, it's not just this administration, di ba? Before, nag-upgrade na tayo. I think during President Aquino's administration, nag-start yung naging investment grade rating tayo. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, focus sa ekonomiya, hindi dapat mawala ayon sa pribadong sektor sa gitna ng nararanasang sitwasyon sa politika. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maayos na nagagampanan ang trabaho ayon sa Private Sector Lead for Jobs. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala si Private Sector Lead for Jobs Joey Concepcion na hindi dapat mawala ang fokus sa gumagandang takbo ng ekonomiya sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa politika. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Concepcion na nakakalungkot na may pinagdaraan ng ganitong sitwasyon ng bansa na sa kanyang pagtaya ay hindi naman magtatagal. Lahat niya ng ito ay lilipas din kaya't hindi umano dapat magpaapekto at malihis sa mga kasalukuyang kaganapan ang fokus na lalo pang mapaganda ang ekonomiya. Naniniwala naman si Concepcion na makatutulong ng malaki ang pagsapit ng holiday season sa ekonomiya. Dito aniya tumataas ang spending kung saan ay pumapalo ang demand sa maraming mga produkto at sadyang sumisipa ang purchase demand. At sa gitna ng nararanasan sitwasyon sa mundo ng politika sa bansa, ipinahayag ni Concepcion na maayos na nagagampanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang trabaho. Pakinggan natin si Private Sector Lead for Jobs, Joey Concepcion. The President is doing a great job. He has got the government to partner with the private sector. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, profesionalismo sa hanay ng militar dapat mangibabaw ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Mga sundalong sasawsaw sa politika, hinamong maghubad ng uniforme. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Init ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na dapat mangibabaw ang profesionalismo sa hanay ng militar. Ito'y sa kabila na rin ng ingay politika, gayon din ang paghimok sa mga sundalo na talikuran ng kasalukuyang administrasyon. Sa isinagawang leadership summit sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Browner na ang tanging trabaho ng mga sundalo ay protektahan ng Pilipinas ang teritoryo nito, gayon din ng mga Pilipino at ang karapatan ng mga ito. Binigyan din pa ng AFP Chief na walang puwang sa panahong ito ang pag-aaklas na isang aral na lamang ng nakalipas. Kasunod niyan ay hayagan tinabla ni Browner ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo na talikuran ng kanilang Commander-in-Chief. Sa sandaling may mga sundalo na nais sumawsaw sa politika, hamon ng AFP Chief, maghubad na lamang ng uniforme. Very clear po yung aming mandato at we will make sure na stable yung ating bansa. Dahil kung gagawin po natin yung kagustuhan ng ibang mga nananawagan po sa Armed Forces of the Philippines, kawawa naman po yung ating bansa. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Secretary Larry Gadon nagbanta na ipapa-impeach ang mga mahistrado ng Korte Suprema sakaling hindi aksyonan ang disbarment case na isinampa niya laban kay Vice President Sara Duterte.
Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Tinamon ni Secretary Larry Gadon ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation ang mga maestrado ng Korte Suprema na aksyonan ang disbarment case sa sinampaniya labang kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay ito ng pagbabanta na maghahain siya ng impeachment sa mga maestrado ng Korte Suprema sakaling hindi umusad ang kanyang reklamo. Sabi ni Gadon, malinaw ang mga ebidensya labang kay Duterte. Matapos ang paglabag niya sa canon law ng isang abogado, ang mga pagbumura at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ay maliwanag umanong paglabag sa conduct and ethical standards ng mga abogado. Kahapon inihain ni Gadon sa Supreme Court ang disbarment case labang kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito na ang ikatlong disbarment case na kinakaharap ng pangalawang Pangulo, kung saan ang una ay ang panununtok niya sa isang sheriff sa Davao City, habang ang ikalawa ay ang banta na ipapahukay ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Indralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, credit outlook upgrade ng S&P para sa Pilipinas, bunga ng responsableng fiscal policy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa House Tax Chief. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Tinukoy ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang ipinatupad na fiscal policy ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang dahilan para sa pinakahuling credit outlook upgrade ng S&P Global Ratings para sa Pilipinas. Binigyan ng credit rating agency ang Pilipinas ng BBB Plus o Positive Outlook. Paliwanag ni Salceda na katulong ang pagpapasa ng Digital Economy Taxation Act at Create More para mapalawig ang fiscal space ng bansa. Malaking bagay din ani Salceda ang maganda relasyon ng Pangulo sa labor at business sector. Kumpiyansa rin ang Economist Solon na itataas pa ng tatlong pinakamalalaking credit rating agency sa mundo ang credit rating ng Pilipinas sa level A kung mapagtitibay na rin ang Mining Fiscal Reform at Capital Markets Efficiency Promotion Act. Paliwanag pa ni Salceda na ang upgrade na ito ay magre-resulta sa mas mababang borrowing interest rates. Sabi pa niya, makakatipid ang bansa ng 29 billion pesos mula sa pagbabayad lang ng interes na nagagamit naman sa pagpapatayo ng dagdag na silid-aralan, ospital at kasada. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy pa rin sa produksyon ng mga bagong stock ng family food packs. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Walang tigil pa rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa produksyon ng mga bagong stock ng family food packs sa National Resource Operations Center sa lungsod ng Pasay. Ito'y para masiguro na mananatiling sapat ang supply ng food packs at mapunan na rin ang mga stock nito bilang tugon sa sunod-sunod na bagyong tumama kamakailan sa bansa. Katuwang ng DSWD sa pagre-repack ang mga volunteers mula sa PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, BFP, mga tupad program beneficiaries at iba pang walk-in volunteers. Kamakailan lang na muli magpadala ng karagdagang food packs ang ahensya sa mga biktima ng bagyo sa Catanduanes, Nueva Ecija at pati na sa Albay. Batay sa pinakuling talan DSWD, aabot na sa higit 800,000 kahon ng food packs ang naipamahagi nito sa mga komunidad na naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Marce hanggang Pipito. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Quezon City Solon, pinuri ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa 26% na pagbaba ng bilang ng mga batang manggagawa.
Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Pinuri ni Quezon City Representative Marvin Rillo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bilang isa sa pangunahing dahilan na bumaba ng 26% ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa. Ayon kay Rillo, ang pangunahing programa ng gobyerno para sa pag-unlad ng human capital ay malaking tulong upang hikayatin ang mahihirap na pamilya na ipasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Ito ang pahayag ng mambabatas kasabay ng selebrasyon ngayon ng National Children's Month. Anya walang duda na ang 4Ps ay unti-unti nang nakatutulong upang mailagay at mapanatili ang mga bata sa eskwelahan kung saan dapat sila matuto ng tamang edukasyon. Base sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 1.09 milyon noong 2023 mula sa 1.48 milyon noong 2022 ang bilang ng mga batang manggagawa edad 5 hanggang 17 years old. Para sa taong 2025, umaabot sa 114.2 billion pesos ang alokasyon para sa 4Ps program. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paglipat ng pondo ng PhilHealth tungo sa national government, titiyakin ng Senado na hindi na mauulit. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senador J.V. Ejercito na hindi na mauulit ang paglilipat ng bahagi ng sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth tungo sa national government. Ayon kay Ejercito, sa bersyon ng Senado na panukalang pambansang pondo sa susunod na taon ay siniguro nilang wala ng probisyon na magpapahintulot ng ganitong paglilipat. Nilinaw anya nila na ang budget ng PhilHealth ay hindi dapat magamit sa ibang bagay maliban na lang sa pagtugon sa medical needs ng mga miyembro nito. Matatandaang naging issue ang paglilipat tungo sa National Treasury ng bahagi ng savings at excess funds ng PhilHealth. Ginamit na matagal ng Department of Finance ang isang probisyon sa 2024 General Appropriations Act o yung batas tungkol sa pambansang pondo ngayong taon na nagbibigay otoridad sa paglilipat ng sobra at natutulog na pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Una nang iginiit ni Ejercito na pangunahing sponsor noon ng Universal Healthcare Law na dapat ay sa mga health-related projects at programs lang ginagamit ang pondo ng state insurer alinsunod na rin sa batas. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagtatanim ng soybean sa rehiyon 1 na ispalawigin ng Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kalikagom ti Department of Agriculture Region 1 na mapangatupay ti land area amamulmulaan ti soybean dito'y region. Ti soybean kat isu ti maramid ataho, soy milk, tofu, wenno tokwa nga adda tinangato a demanda dito'y region. No pay kastay ti kaudyan na datos nga imparok at ITDA rumrumar nga garop 22 hectares laeng ti mamulmulan ti nasoo nga mula ano sa dinogkurang ti maproduce a soybean tapno masupusupan iti demanda. Kinunahan ni DARFO1 Science Research Specialist Melinda Kalumpit ito sapang agrikultura nga idagdama maikikanda iti foundation seeds manipod iti region 2 ket dagitoy abukal ket maimulmula iti DARFO1 Field Office 1 tapno agbalin a registered seeds ken iti bukal ket maimula manen babaan kadag iti registered seed growers tapno agbalin abini dagiti mannalon nga agproduce iti makan a soybean. Rumrumuar nga adda ti 80 hectares a target da mulaan iti region 1 itatatawan ngam gapo iti kinakurang ti bini ken da dumapay a planting material
material. Rason asaan da magunod da ito'y. Namo na babaan iti panakisarita da kadagiti processing centers dito Region 1. Maalala dati imported soybeans no maibusen iti supply. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpinan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, turismo sa lalawigan ng La Union, inaasahang lalo pang lalago matapos ang matagumpay na hosting ito sa North Luzon Travel Expo 2024. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Manam na makarkarupay adumor as the sector ti turismo iti probinsya ti La Union karigiti masungad nga aldaw. Kalpasan daytoy ti baligi a panag-host ti probinsya iti kalapas a North Luzon Travel Expo no NLTX 2024 anaanga iti beach area iti paniksikan San Juan, La Union. Kang runanan na iparang kabayatan ti talong aldaw nga aktibidad dagiti may pampanakal a produkto, serbisyo iti turismo ken kultura ti La Union nang runa iti beaches yung nakabaybayan kas may tunos iti pakabigbigan ti San Juan, La Union ka surfing capital of the North. Iti panarita ni San Juan Mayor Arturo Valdriz nga indano ni Municipal Tourism Officer Kiel Lanozo, inyo na unay na asaan laang ordinaryo destinasyon ti San Juan no dikat may saraytoy akapadasan, komunidad ken kultura amang idijaya kadito world-class beaches ken ti kinammanagpasangbay dagiti Omilia. Nakipasat iti NLTX 2024 dagiti opisyalas ti Department of Tourism nga indaulwan ni Undersecretary Shalimar Hofer Tamano dagiti regional directors ti ahensya kastamutan dagiti national ken regional tourism players iti pagilian manipod Luzon, Visayas ken Mindanao. Manipod Radyo Pilipinas Agoo. Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Baguio City, Department of the Interior and Local Government o DILG sa Cordillera nagbabala kontra sa loan fee scam. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jong Munar. Nagbalag iti Department of the Interior and Local Government Cordillera ti Publiko ken kasama ti amin nga local government units ti rehiyon nga ganad iti panag-apply ti loan wenno utang ngem adda iti loan fee a bayaran sakbay nga method iti maut utang a kwarta. Sigon ken DILG Car Regional Director Araceli San Jose, masapol at tulungan nagiti LGUs nagiti residente iti masakupan da tapno masagbalin nga alerto kontra iti saan nga nasayat nga ramid iti sumagmamano ang individual wenno grupo ken dagos nga i-report iti maseknan nga otoridad. Nagbalagip ti DILG CAR kalpasan nakawat ti Securities and Exchange Commission iti adu nga reklamo may naig iti advance fee loan scams. Naingat nga balbalakad ni Director San Jose ti Publiko asan ko ba ngagbaybayad iti anyaman nga advance fees no ag-apply ti loans. Anyaman nga lihi ti mga financial institution kinunana ket saan nga mangipataw iti advance payment kakuyog iti passwords ken dumapay a sensitibo a financial information. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 300 metriko tonelada ng bigas na donasyon ng Japan tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8 para sa mga biktima ng kalamidad sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Ginkarawatan DSWD Eastern Visayas ang 300 metric tons nga donasyon hinbugasan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa Japan kakulop parahan mga pamilya nga naapektuhan na niluag nga babaha ngan sobra nga horaw ha probinsya Leyte. Ang bugas nga equivalente in 10,000 ka sako in igin turnover ni Japan Embassy First Secretary and Agriculture Attaché Akasaka Hidinori ngan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Secretariat General Manager Chumjet Karn Janaki Sorn, kanda Undersecretary of the Disaster Response Management Group, Diana Rosca Hippie, ngan NFA OIC Deputy Administrator Mario Granada. Kasumpay hini nagpasalamat ni Leyte Governor Jericho Pitilian donasyon nga pulong niya dakaan bulig ang mga apektado nga pamilya, ha mga bungtuhan kapuokan, Kalubian, Dulag, Inupakan, Merida, Villaba, Hindang, Bato, Hilongos ng Palo, Leyte. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte at mga lokal na pamahalaan nakiisa sa 18-day campaign laban sa karahasan sa mga kababaihan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Hugtanong gipakita sa lokal nga pagamahanan sa Southern Leyte ang pagsuporta sa 18-day campaign to end violence against women. Ang Provincial Social Welfare and Development Office, katambayayong ang ubang member agencies, nanguna sa mong kampanya ng gipahigayon sa lungsod sa Padre Burgos nitong Nobyembre 25 adlong Lunes. Unang gipahigayon ang kick-off atol sa 4th quarter joint meeting diin lakip sa gituki mo ang nagkreayang programa ug serbisyo nga gihimo sa gobyerno aron pagtubag sa bisan unsang matang sa pang-abuso batok sa kababayenan. Miapil sa mga kalihukan ang mga lokal nga opisyal sa lalawigan uban ang focal person sa mga miyembro gikan sa Philippine National Police, Women and Children Protection Desk, Department of Education, Department of Labor and Employment, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga representante gikan sa syudad sa maasin ng mga munisipyo sa probinsya. Gitaho nga sulod sa 18 ka adlaw, nagkariyang kalihukan ang ipakanaog sa matag barangay nga buot magpalanog sa kamahinungdanon sa hiniusang paningkamot aron mapakgang ang bisan unsang matang sa pang-abuso. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. IP farmers sa lalawigan ng Bukidnon binigyan ng Department of Agriculture ODA ng pagsasanay para sa corn production at post-harvest technologies. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training alang sa corn production ug post-harvest technologies ang ipahigayon sa Department of Agriculture, Regional Field Office 10 alang sa mga miyembro sa indigenous people communities sa lalawigan sa Bukidnon. Ubos kini sa kabuhayan at kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program or 4K din ang mga local IP farmers gitagan og lecture ug participatory discussions kalabot sa corn production with emphasis sa pagpili sa maayong kalidad sa binhi, land preparation activities, planting ingon man ang husto nga pag-alima sa gitanom nga mais. Didto kini gipahigayon sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Malaybalay City, Bukidnon. Lain pang katuyuan nini mao nga ma-empower ang mga local IP corn farmers ng mulambo ang ilang corn production sa natad sa quality ug quantity sa mais. Ang mga IP participants nagsubikad sa unom ka mga IP farmers organizations. Ang 4K, usa ka locally funded program alang sa agricultural productivity needs sa mga IP nga nasa sulod sa ancestral domains. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Bagong wage order para sa Zamboanga Peninsula aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Dole Region 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Kiaprobahan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 9 o RTWPB 9 sa Department of Labor Employment Regional Office 9 o DOLE 9 ang bagong usbaw sa sulan sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Rio 9. Ilawom sa Wage Order number R9-23 nga gipagula niadtong miaging adlaw 33 pesos matag adlaw ang ipatumang minimum wage increase sa Rio 9 sugod karong Disyembre 12 ng tuiga. Gumikan nini ang bagong minimum wage rate sa mga maumo ilawom sa wage category nga non-agricultural establishments nga may napulo pataas sa mga trabahante mahimo na karong 414 pesos gikan sa kanhi 381 nga sweldo matag adlaw. Gikan usab sa 368 pesos, mosaka na sa 401 pesos ang bagong minimum wage rate ilawom sa kategoryang agricultural establishments nga may usa hangtod sa siyam ka mga trabahante. Mayamduman nga niadtong bulan sa Nobyembre sa miaging tuig nahitabo usab ang pag-usbaw sa sulan sa mga maumo sa Zamboanga Peninsula. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Lokal na pamahalaan ng Butuan namigay ng 22 fiber boats para sa kabuhayan, transportasyon, pang-emergency at relief operations ng mga lokal na mangingisda. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Malampusong napahigayon ang simpleng seremonya sa pagtugyan sa lokal nga pangagamhanan sa Butuan pinaagi sa City Agriculture and Veterinary Department sa 22 ka mga fiber boats sa mga mananagat sa Dakbayan. Dito ginighimo sa Butuan City Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan sa pagpanguna ni City Agriculturist Engineer Perry Anthony Joven, kauban sila City Councilors Cromwell Nortega ug Arturo Gado. Ang nadawatang bangka kabahin sa programang Bangka Ko Gawa Ko, diin dinhi gibansay ang mga benepisyaryong mananagat para makagama og baruto. Sigon ni City Agriculturist Engineer Joven, gi-prioridad kini nga programa para mapausbaw ang panginabuhian sa parehong coastal ug fishery sector. Sumala pa ang mga benepisyaryo mao katong nanginabuhi mangingisda sa Agusan River ug mga sangang kasubaan. Nakadesenyo matud pa ang mga baruto nga pwedeng magamit di lang sa pangisda apan isip transportasyon, pagtubag sa emerhensiya ug mga relief operations, scientific research ug data collection ug uban pang kalihukan sa aquaculture. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, kauna-unahang Barangay Health Workers Summit sa Iligan City, Idinaos. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Malampusong gipahigayon ang pinakaunang Barangay Health Workers Summit sa Dakbayan sa Iligan yadtong Martes, Nobyembre 26 sa Celadon Suite sa Barangay Palao. Gipangunahan kini sa Department of Health o DOH Center for Health Development Northern Mindanao sa pagigtambayayong sa City Government of Iligan ug gisalmutan kini sa kapin usa ka gatos ka Barangay Health Workers sa Dakbayan. Matud ni DOH Center for Health Development Northern Mindanao Barangay Health Worker Coordinator Gloria Labastin, tumong nini nga mapalambo ang tahas og responsibilidad sa mga barangay health worker
isip health promotion officer sa komunidad subay sa Universal Healthcare Law o UHC. Sumala pa niya nakangkla kini sa kampanya sa Bagong Pilipinas ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagsiguro sa proteksyon ug pagtagad sa matag health workers sa nasod. Gilausab ni Iligan City Health Office Medical Officer Dr. Ardel Castañeda Padayhaga ang pagpaningkamot sa mga barangay health workers sa Dakbayan isip tighatod sa mga nag-unang programa sa DOH. Samtang base sa record, gibanabana nga moabot sa 16,000 ang ihap sa mga barangay health workers sa tibok rehiyon sa Northern Mindanao, diin 50% lang niini ang accredited sa local health board. Gikan sa Radyo Pilipinas, Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Plano ng Bureau of the Treasury o BTR na isama ang sukuk o Islamic Bond Issuance sa financing strategy sa susunod na taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pahayag ng BSP Assistant Governor for Financial Supervision Subsector 3 at Chairperson ng Islamic Finance Coordination Forum na si Arifa Ala, wala pang halaga na naitatakda sa planong bond issuance. Noong nakaraang taon nakalipo ng pamahalaan ng umaabot sa $1 billion mula sa pagbebenta ng maiden sukuk bonds. Pinalalakas ngayon ang pamahalaan ang inisyatibo nito para sa pagsusulong ng Islamic finance sa bansa. Buhat ng buksan ng kauna-unahang Islamic Bank sa bansa, ani BSP Governor Eli Remolona, layunin ng BSP ang integrasyon ng Islamic banking sa mas malawak na financial system ng bansa. Nangako si Remolona na magpapatuloy ang BSP at stakeholders sa pagpapalakas ng financial ecosystem. Isang pag-aaral ang isinagawa ng Asian Development Bank o ADB hinggil sa potensyal na Islamic finance sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaral sa grupo ng mga participant na binubuo ng 450 individual at 50 business owners at decision makers. Batay sa resulta ng pananaliksik noong nakaraang buwan, kapag ipinresinta ang opsyon ng pagkakaroon ng Islamic Savings Account, 86% sa mga respondent ang naghayag ng kanilang interes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na mga serbisyo o services ang pangunahing economic driver ng rehiyon ng Cordillera batay sa pinakahuling survey. Sinabi ni Villafe Alibuyog, Regional Director ng PSA Cordillera, mga serbisyo sa larangan ng turismo sa Baguio at Benguet ang mayroong pinakamalaking kontribusyon sa sektor ng industriya. Bilang ito ang pangunahing tagalikha ng trabaho at pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao sa lugar. Kabilang sa services industry ang mga aktibidad na mayroong kinalaman sa wholesale at retail trade. Pagsasaayos o repair ng mga demotor na sasakyan at motorsiklo, transportasyon at storage, accommodation at food service, impormasyon at komunikasyon, maging financial at insurance kasama ang real estate. Kabilang din sa sektorang professional, scientific at technical activities, administrative at support service activities, edukasyon, kalusugan at social work, sining, entertainment, recreation at iba pang services activities. Dagdag ng direktor, unti-unti nang nakakabangon ang industriya ng turismo mula sa pandemya kasabay ng paglikha ng ilang trabaho. Noong 2022, batay sa survey, nakapagbigay kontribusyon ng Cordillera ng 1.7% sa share ng bansa pagdating sa formal establishments.
72.1% ang kontribusyon ng services kumpara sa 7.5% ng sektor ng industriya at 0.4% sa sektor ng agrikultura. Sa batayan naman ng income o kita na italang average annual income ng bawat manggagawa sa rehiyon na nasa 318,281 pesos, pangatlo sa tatlong pinakamataas na average annual compensation kada bayad na empleyado. Paliwanag ni Alibuyog, bagamat maganda ang ambag ng agrikultura dahil sa interbensyon ng pamahalaan, mas mataas pa rin ang kontribusyon ng sektor ng industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang $500 million policy-based loan upang palakasin ang proyekto ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change. Sa pahayag ng ADB, sinabi nitong suportado ng Climate Change Action Program o CCAP Sub-Program 2 ang bansa sa implementasyon nito ng Nationally Determined Contribution o NDC. Sa ilalim ng NDC, nais ng bansa na bawasan ang greenhouse gas emissions at palakasin ang climate change adaptation. Ang CCAP ay bahagi ng bagong ADB Country Partnership Strategy 2024 to 2029 kung saan nakapaloob ang Climate Investment Plan ng bansa sa halagang $10 billion para sa implementasyon ng NDC at National Adaptation Plan o NAP ng Pilipinas. Pinalalakas ng programa ang mga polisiya at regulasyon sa pagmobilisa ng climate-related investment sa renewable energy at energy efficiency, climate resilient, agriculture at nature-based solutions. Inihanda ang CCAP Sub-Program 2 kasama ang Agence Française de Développement na nagbibigay ng co-financing na $278.3 million sa pamahalaan. Padadaliin ng programa ang mga reforma upang baguhin ang mga sektor ng agrikultura, natural resources at environment, enerhiya, climate resilient at low carbon na transportasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nagpakitang gilas kaagad ang guest team na Eastern Sports Club sa kanilang debut sa PBA nitong Miyerkules kung saan tinalo nila ang Phoenix 102-87 sa pagbubukas ng Season 49 Commissioner's Cup na ginanap sa PhilSports Arena. Nanguna para sa koponan si Hayden Blankley na pamilyar na sa Pinoy fans kung saan naging miyembro ito ng Bay Area Dragons na nagtapos ng runner-up sa nagkampiyon na Barangay Ginebra noong 2022 PBA Commissioner's Cup. Sa kanyang pagbabalik, nakagawa ng 18 puntos mula sa 6 of 8 shooting si Blankley, bukod pa sa 8 rebounds at 5 assists para sikwatin ang Player of the Game. Ang dating import ng NLEX na si Cameron Clark ang nanguna sa scoring department para sa Eastern, kung saan nakalikom ito ng 25 puntos, sahog pa ang 11 boards. Sa kabilang banda, nakagawa ng double-double ang import ng Fuel Masters na si Donovan Smith na may 33 puntos at 11 rebounds, habang nagdagdag si Jason Perkins ng 22 puntos, 5 rebounds at 4 na assists. Sa isa pang laban,
hindi mahinto si import check Diallo at ang Converge Fiber Xers kung saan dinominan nila ang Terra Firma 116-87 para sa magandang panimula sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup. Naipasok ni Diallo ang 11 sa kanyang 13 pagtatangka sa field para sa kabuang 25 puntos habang humakot din ng 16 na rebounds. Nagambag naman si Justin Arana ng 16 na puntos at 12 rebounds habang kinailangan lamang ng 15 minuto ni Mike Nieto para makascore ng 11 puntos para sa Fiber Xers. Pinangunahan naman ni CJ Katapusan ang Deep sa nalikom nitong 13 puntos habang hindi na muna pinalaro ang mga bagong players na sina Terence Romeo at Vic Manuel. Nalimitahan naman ang import ng Terra Firma na si Ryan Richards sa 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng Adamson University ang University of the East 68-55 sa UAAP Season 87 Playoffs para sa ika-4 at huling pwesto sa Final Four sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena. Dahil sa panalo, makakatapat ng Adamson ang defending champion na De La Salle University sa semifinals itong darating na Sabado. Impresibo ang naging performance ni Cedric Manzano para sa Soaring Falcons kung saan nakalikom ito ng 17 puntos, 10 rebounds, 4 na assist, 2 steals at 2 tapal habang si Monty Montibon ay nag-ambag ng 13 puntos, 6 na assist, 3 rebounds at 1 tapal. Nanguna naman si Jack Cruz Dumont para sa panig ng Red Warriors kung saan nagtapos ito na may 15 puntos habang nagdagdag si Rainer Maga ng 10 puntos. Samantala, magtatapat naman ang University of Santo Tomas at University of the Philippines sa kabilang panig ng semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinaan sa lakas ng crisscross para makapasok ng Spikers Turf Invitational Conference Semifinals sa pamamagitan ng 25-8, 25-13 at 25-7 demolisyon sa walang panalong Chichi DHTSI sa larong ginanap sa Inares Sports Arena sa Pasig nitong Miyerkules. Ito na ang ikalimang sunod-sunod na panalo at ikapito sa kabuuan ng King Crunchers para tumabla sa kanilang karibal na Signal HD Spikers sa tuktok ng team standings at makuha ang ikatlong semis slot. Pinangunahan ni Gian Glorioso ang King Crushers sa kanyang nagawang 15 puntos galing sa 8 attacks, 5 blocks at 2 service aces. Nakakuha naman ng suporta si Glorioso mula kina Francis Saura na nakapagrehistro ng 12 puntos at kay Chu Niga na nagdagdag ng 11 markers. Impresibo din ang performance ni rookie setter Adrian Villados sa nagawa nitong 12 excellent sets. Walang naka-double digit sa panig ng Titans kung saan nakagawa lamang ng 6 at 5 puntos sina team captain Jonathan Sorio at Kurt Marinas ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagbigay na ng pahayag ang asawa ni Neri Naig na si Chito Miranda kaugnay sa kinasasangkutan nitong asunto. Sa Facebook post ni Chito nitong lamang Miyerkules, Nobyembre 27, sinabi niyang hindi raw kailanman nanloko, nanlamang at humingi ng pera sa ibang tao ang kanyang misis. Ayon pa sa kanya, endorser lamang daw si Neri ng isang produkto at ginamit lang ang mukha nito para makahakot ng investors at dito na siya kinasuhan ng mga biktima, ngunit sa ngayon hindi pa tukoy ang talagang istorya sa likod nito. Ikinalungkot rin ng parokya ni Edgar, lead vocalist, ang biglaang pag-aresto ng mga otoridad sa kanyang partner at ang kawalan raw anya ng due process dahil na rin sa biglaang paghuli sa kanya. Sa kasalukuyan, na-dismiss na raw ang kaparehong kaso ni Neri sa ibang lugar at nakapagpiyansa na rin ito sa iba pa nitong kinakarap na kaso, ngunit nananatili pa rin itong nakakulong dahil naman sa syndicated estafa na inirekomenda ng korte na walang piyansa. Matatandang naunang binalita ng showbiz insider na si OG Diaz ang tungkol sa pagkakadakip ni Neri dahil umano sa paglabag sa Registration of Brokers, Dealers, Salesmen and Associated Persons ng Securities and Exchange Commission o SEC na kinumpirma rin sa isang ulat ng ABS-CBN News nitong Miyerkules noong Nobyembre 27. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, in a relationship na nga ba ang kapamilya youngsters na sina Seth Fedelin at Francine Diaz? Sa isang panayam kasi sa kanila ng showbiz insider na si OG Diaz, sinabi ni Seth na bagamat magkaibigan pa rin sila ni Francine ay mas madalas na raw silang magkausap ngayon. Ayon naman kay Francine, nasa stage na sila na kinikilala na ang isa't isa. Ika nga ay getting to know each other. Bukod dito, inamin din ni Seth na nagpapaalam ito sa mga magulang ni Francine tuwing ihahatid sundo niya itong young actress kapag pumapasok at umuwi ito galing sa school, at itinuturing niya itong plus points dahil mas nakikita ni Francine na okay ang relasyon ni Seth sa kanyang mga magulang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ibinahagi ng veteran comedian na si Michael B. o mas kilala sa tawag na Bitoy kung ano ang mensaheng hatid ng kanyang pinakabagong parody song na kanyang isinulat na Hilaw mula sa kantang Dilaw ng OPM artist na si Maki. Sa isang panayam nitong Martes, Nobyembre 26, sinabi ni Bitoy na gusto raw niyang makapagbigay ng awareness sa halaga ng wikang Filipino. Sabi niya, quote and unquote, gusto lang natin mag-create ng awareness para kahit papaano baka naman naalala nyo mga Filipino lessons nyo, may i-share nyo naman sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Bukod dito, ibinahagi rin ni Bitoy kung ano nga ba ang kanyang kinaiinisan sa pagbuo ng kanta. Sabi niya, quote and quote, parang nabawasan na yung art of songwriting. Pet peeve ko yan. Pag gumagawa ng kanta, gusto ko dapat tama yung bilang ng bara. Tama yung syllabication, tapos tama yung paggamit ng language, yung grammar ng Filipino. Ayon yan kay Michael V. At bukod sa Hilaw ay ginawan din ni Bitoy ng parody song ang Salamin Salamin ng Nations Girl Group na bini nito lamang Setyembre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo
at kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!